Sa kabila ng bilyong-bilyong pisong inuutang ng gobyerno taon-taon, nananatiling lugmok ang estado ng edukasyon sa bansa. Ayon sa isang ekonomista, hindi si VP Sara Duterte ang dapat sisihin, kundi ang taong may tunay na kapangyarihang magtakda ng direksyon. Walang iba, kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si MJ Mandihar sa balita. Tumaas na naman ang utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Central Bank, umabot na sa 146.74 billion US dollars o halos 8.5 trillion pesos ang panlabas na utang ng gobyerno sa unang 3 buwan ng 2025. Ito ay mas mataas ng 14% kumpara noong nakaraang taon. Pero saan nga ba napupunta ang mga perang inuutang ng gobyerno? Ayon sa Canada-based Filipino economist na si Dr. Michael Batu, mahirap daw i-trace kung saan napupunta ang mga inutang na pera dahil napapasok ito sa general funds ng pamahalaan. Ngunit kung pagbabasihan ng batas, pinakamalaking bulto na national budget ay napupunta sa edukasyon. DepEd may pinakamalaking share ng budget, so it's normal to assume na yung inutang natin, malaking porsyento niya mapupunta sa DepEd. And yet, we still see the same problems again and again. Sa kabila ng bilyong-bilyong pisong pondong inilaan, umaabot na sa 160,000 ang kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa, ayon mismo sa DepEd. Kaya ayon kay Dr. Batu, malinaw na maling tao ang itinutumbok ng gobyerno dahil hindi si Vice President Sara Duterte ang ugat ng problema. Wala na si VP Sara Duterte as DepEd Secretary, and yet we still see the same problems, di ba? So ibig sabihin, hindi si VP Sara ang problema. Bukod sa matinding backlog sa mga silid-aralan, isa rin sa pinakamalaking hamon ng DepEd ang kakulangan sa mga guro. The same problems it's still there, di ba? Lack of classrooms, no? May kakulangan pa rin tayo sa teachers na hinire. May bago na tayong DepEd Secretary, and yet we still see the same problems, no? Tinukoy naman ni Dr. Batu ang mas malalim na ugat ng krisis sa sektor ng edukasyon at ito ang kawalan ng seryosong pagtutok mula sa pamahalaan, lalo't mas inuuna pa umano ang politika kaysa ang paghahanap ng konkretong solusyon sa mga problema. Ang palagay ko dito, no, nagbago tayo ng DepEd Secretary, we still see the same problems. Ang problema dyan ang presidente kasi siya ang nandyan eh. It all goes back to him. The buck stops at the president. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News.